Ginawa namin itong video na 'to, kasi natatakot kami na baka mamaya mula vlog 1 hanggang sa huling vlog na pinakita namin sa inyo kung gaano kami nag-enjoy sa Kathmandu. So, baka mamaya lahat kayo maengganyo. So, dapat ninyong makita yung two faces ng Kathmandu. We enjoyed Kathmandu, but Kathmandu is not for everyone. Ginawa lang namin tong video na to para hindi na maulit yung pagkakamaling nagawa namin or nangyari sa amin, para hindi nyo na ito maranasan, kasi itong pangyayaring to pwedeng sumira sa napakagandang travel experience ninyo. So kaya namin ito ginawa. Actually nangyari lahat to kahapon. Pauwi na sana kami ng Pilipinas kahapon. So di ba, una sinabi namin sa inyo na na-delay nga yung flight namin going to Nepal, so to Kathmandu. Pasensya na guys, medyo masama yung pakiramdam ko. So from Nepal going here sa Pilipinas, ganun din yung nangyari. Kaya kung mapapanood nyo yung mga last videos namin, yun yung worry ko na baka nga mangyari ito. So ayun na nga, nangyari na nga siya. So number 1, ako talaga ang pinakamalaking pagkakamaling nangyari sa amin na hindi naman namin ina-expect. Nauna kasi namin i-book yung Manila to Kuala Lumpur, kasi nga that time mura lang yung pamasahe. So kumbaga meron na kaagad kaming balikan from Manila to Kuala Lumpur na 4,000 pesos lang, kasi yun kaya namin binook. Tapos nung naisipan na namin na pumunta ng Nepal to Kathmandu, kumbaga na ano kaagad kami, parang bang nagkaroon ng margin, parang hindi na namin ma-adjust masyado yung flight namin na Kuala Lumpur to Kathmandu, kasi nga meron na kaming ticket na sinusundan. So kumbaga nasakal kami sa time. So supposedly ang flight namin going to Kuala Lumpur is 5:10, tapos yung Kuala Lumpur to Manila namin 8:15. So meron pa kaming 3 hours. So yung 3 hours na yun, saktong-sakto yun. Kahit ma-delay pa kami ng 1 hour, meron pa rin kaming 2 hours para sa may transfer. So hindi nga ganun yung nangyari. So pangalawang pagkakamali naman namin guys, ang binook namin Nepal Airlines. So hindi kami nagbasa ng mga reviews. Ang papangit pala talaga ng reviews ng Nepal Airlines. Ang dami pala talaga, lagi canceled flights, nag-change flights sila, tapos delayed flights. So hindi na namin siya nabasa, kasi gaya nga ng sinabi namin sa inyo nung una, natuwa pa nga kami dahil pakiramdam ko yung Nepal Airlines yung kasi yung parang flagship nila, ano ba tawag doon? Flag carrier nila. So yun nga, parang Philippine Airlines sa atin. So medyo mas maganda yung credibility. Yun yung naisip namin. So kaya yun yung pinili namin. And then, nung nandoon na kami, nung nag-board na kami sa may Nepal Airlines, papunta pa nga lang, 2 hours delayed na kami, papunta pa lang ng Kathmandu. And then, yun nga, medyo luma na yung ano nila, yung eroplano nila, hindi ganun kaganda yung parang system, parang ganun. So, isa yung sa may naging pagkakamali namin. If ever sana nag-AirAsia na lang kami, kung maibabalik lang namin yung pagkakamali na sa mga nag-experience namin with AirAsia as compared to Nepal Airlines, feeling ko mas magiging komportable kami kung nag-AirAsia. Ayos, ito na yung pinakamalaking pagkakamaling nangyari sa amin. Yun nga, yung nagkaroon kami ng 3 oras lang na layover. Kasi syempre, umasa kami na Nepal Airlines nga na baka hindi naman ma-delay or ma-delay man, 1 hour lang. So sure na makakasakay kami. So kung kami sa inyo, para hindi masira yung travel ninyo, at least siguro 6 hours man lang, para kung ano't ano man ang mga mangyari, at least hindi kayo masyadong masasakal sa oras. So isa pa, kasi based daw pala dun sa may agreement, chuchu na ganyan, parang hindi nila sasagutin kahit delayed yung flight nila, lalo na kung magkaibang airline. Magagawan daw kasi ng paraan, for example, kung parehong AirAsia, ganyan. For example, Manila to Kuala Lumpur, AirAsia, Kuala Lumpur to Kathmandu, AirAsia. So magagawa ng paraan kasi same airline. So yung nangyari kasi sa amin, hindi siya same airlines, kaya hindi daw talaga magagawa ng paraan. Ang pangit lang talaga yung nag-experience namin. Kasi nga, syempre, from doon sa may airport, parang nung nalaman na namin na delay yung flight namin, at sure kami na hindi na kami aabot sa may flight namin going back to Manila, doon pa lang nakipag-usap na kami, ganyan. So, in fairness naman, mababait naman kausap yung mga Nepalese, yung mga tao doon sa may Nepal. So, parang pakiramdam naman namin, pilit nilang ginagawa ng paraan. Pero dumating talaga sa point na pakiramdam nga namin na wala na talaga silang magagawa. So, ang nangyayari, para na lang siguro makasakay kami, kasi ayaw talaga namin sumakay hanggat hindi kami sure na meron kaming ticket pabalik nga ng Manila. Kasi ang niraise na talaga namin problem, gusto namin na maging sentro na nung aming conversation
wag natin sabihing pagtatalo. So parang ang naging sentro ng aming conversation na hindi naman namin mamimiss yung flight namin pabalik ng Manila kung hindi naman sila na-delay. So yun yung pinipilit namin. Kaya nga kami nag-book sa Nepal Airlines kasi nga akala namin reliable, tapos may 3 hours pa na tawag nito na pagitan. So ayun, doon kami nagsisentro na kung hindi kayo na-delay, hindi rin naman namin mamimiss yung flight namin. So ganun tumakbo yung usapan namin. So amin okay na lahat kasi kinausap kami ng manager. Sinabi sa amin na okay namin, naghihintay na sa inyo doon sa may Malaysia, sa Kuala Lumpur, para tulungan kayo mag-arrange ng flight ninyo. Tapos pinakain pa kami doon sa may parang airport lounge nila. So umasa kami, ay salamat, ganyan. Pero nagsigurado na rin kami. Ang ginawa ko, nagbuka agad kami ng hotel para ayaan na namin kung makakauwi man na kami ng Pilipinas, ang malulugi lang sa amin yung hotel. Parang gano'n. So hindi kami nagbook ng flight kasi nga umaasa nga kami na pagdating namin sa Kuala Lumpur okay na lahat. So eto na, dito na lahat nagsimula yung trahedya. So pagdating namin ng Kuala Lumpur, sinabi na namin kaagad doon sa may flight stewardess or sa may crew na meron nga kami na miss na flight, ganyan. So sabi niya, okay, ko-coordinate niya daw. So kina-coordinate niya, may tinawagan siya ek-ek. Tapos ayun, pinagmamadali kami kasi meron na daw sa amin naghihintay. So takbo naman kami kasi nakarating nga pala kami ng airport 8:40 na. So ang flight nga namin is 8:15. 8:15 tama. So naisip ko, baka napakiusapan nila yung AirAsia na hintayin kami, or baka naman kasi delayed yung AirAsia. Baka makasakay pa kami kasi nakapag-online check-in na nga pala kami, guys. So yun nga pala yung ginawa namin, kaya nga yung 3 hours pakiramdam namin okay na kasi diretso gate na lang kami. So takbo kami. Pagtakbo namin, merong naghihintay na may papel, tuwang-tuwa kami, akala namin kami yung pala, hindi naman pala kami. Tapos nagtanong kami kasi meron nga doon na isa pang crew nila, and then sinabi sa amin na, no, you have to go back to ganyan, ganito, ganyan. So ang hirap, so akala namin pwede na. So ang ending, kailangan namin lumabas ulit sa Terminal 1 kami. Kailangan namin lumabas ulit ng immigration. The office kasi nung Nepal Airlines, syempre nasa may labas. So kailangan namin lumabas ng immigration. So ito na yun, ito na yung trahedya. So kinakabahan na kami na Enzo, sinabi ko sa kanya na patay tayo. Kapag kakamalasan pa naman, kumatok sa'yo, dire-diretso yan. Diba? Sabi ko ganun. Kasi pag pumunta kami dito sa Malaysia, never kaming hinanapan ng return ticket. As in never. So yun yung sinasabi ko sa kanya habang nakapila kami na naku, patay tayo. Kapag hinanapan tayo ng return ticket, anong sasabihin natin? So, meron kaming hotel booking, ganyan. So, diretso na pila kami. Ayun na nga yung nangyari, guys. Hinanapan na kami ng return ticket pabalik ng Manila. So wala kaming maipakita. So ang hirap mag-explain. So in-explain namin na ganito yung nangyari, na hindi kami nakasakay, na-miss namin yung flight namin. Pinakita pa namin yung, kasi hinanap niya yung flight namin na na-miss namin, yung boarding pass namin. So pinakita namin. So sabi niya, pwede nyo naman yung pwede nyo naman yung i-rebook online. Ba't kailangan nyo pang kumausap ng whatsoever, ganyan, chuchu, gano'n. Ang hirap talaga mag-explain. So sinabi nga namin na, kasi na-delay yung flight namin, kaya kami hindi nakasakay. So baka kasi sagutin ng airline, at sinabi kasi sa amin sa Nepal na may naghihintay na sa amin dito sa office nila. Chuchu. So ang ending, tinataka naman kami, pero yung tatak sa amin, guys, ito siya. So sobrang siya, nagsigurado siya, tinatakan kami, pero dito sa ilalim, makikita nyo, may nakalagay na kailangan namin umexit ngayon ng February 1. Ayan, meron talaga siyang nakalagay na exit kami ng February 1. So first time yun nangyari sa amin. So takbunan mo kami dun sa may Nepal Airlines na na office. Diyos ko, guys, pagdating doon, wala daw silang magagawa kasi delay daw yung flights nila, so hindi daw din nila yung kasalanan, and then yun daw yung nasa agreement. So sinasabi ko, ano agreement? Wala namang agreement. Tapos parang binalik na sa amin yung sisi, bakit daw ba kasi kami nag-book ng flight na ganun kabilis, na 3 hours lang yung pagitan, hindi daw ba namin in-anticipate yung tawag nito, yung madidelay yung flight nila. So ang ending, kami daw yung may mali. So wala daw silang magagawa, kung gusto daw namin, i-email daw namin yung Nepal Airlines kung sasagot. So ayun, so napagod na lang kami, nasabi ko nga kay Enzo na wala na tayong magagawa, ganyan talaga. So pareho namang may mali. Kung titignan nyo yung situation, tama naman din sila. Bakit ba kami nag-book ng flight
na sobrang magkadikit yung 3 hours. So, yun yung mali sa side namin. Kaya nga, wag nyo yung uulitin, guys. Pero kami naman, nagsentro kasi kami doon sa may issue na kung hindi ba na-delay yung flight ninyo, mamimiss ba namin yung flight namin. So magkaiba talaga kami nung ini-stand na parang tawag dito na paniniwala. So syempre ang ending, talo kami, wala kaming nagawa. Pero nag-email na rin kami, wala namang sumagot hanggang ngayon. So, umupo kami sa isang sulok, nag-book kami ng flight namin, diretso. Kung magbo-book kami ng flight namin on the spot, nung 31 yung uwi namin, ang mahal ng ticket na sa 11,000 isa. So, buti na lang yung kinabukasan, ito yung flight namin ngayon, kahit pa paano, mas mura siya, nasa may 6,500 lang yata. So, all in all, parang 20,000 yung nalugi sa amin, dahil dito sa may simpleng pagkakamali na ito. So, ayun siya. So, pagdating namin sa may hotel, wala na, natanggap na namin na gano'n talaga yung sitwasyon. Parang doon lumabas yung pagod ko, guys. Parang nilagnat ako. Ayan, hanggang ngayon sama ng pakiramdam ko. So, parang doon lang naglabas. Ang feeling ko nga dahil sa pagod, dahil sa puyat, dahil sa stress. So, hanggang ngayon, parang gano'n yung pakiramdam ko. So, yeah. So, ginawa namin tong video na to para hindi nyo siya maulit yung pagkakamali namin. Para hindi masayang yung ganda ng experience nyo. Sobrang ganda nung nag-experience namin sa may Kathmandu, Nepal. As in, lahat maganda. Yung sa food nga lang. Kasi nga, parang pakiramdam namin na food poison kami. Guys, update lang tayo. Today is February 3. Nakauwi kami ng Pilipinas ng February 1. Diba sinabi namin sa inyo na food poison kami nung last night namin. So, nung last night namin, nakainom kami ng gamot. Bali, actually, nakainom kami ng gamot nung last day na namin. Flight out na namin ng gabi. So, naging okay naman na. Parang napigilan yung pagdadiarrhea namin. But the problem is, pag-uwi namin ng Pilipinas, February 1, siguro kinagabihan nun, nagkalagnat agad ako. Tapos, nagdududumi. Pero yung pagdumi ko kasi, pagilab ng tiyan ko iba, hindi siya mayat maya. Kumbaga nangyayari, basta meron akong kinain, automatic, ilalabas ko siya, tapos tubig na tubig siya. Kailangan bago kayo pumunta ng Kathmandu, siguraduhin nyo na ready talaga kayo. Physically, mentally, and then, dapat pati yung health ninyo. Kasi, katulad namin ni Enzo, sinipon na rin ako, inubo, dahil nga, winter ngayon doon, 93 degrees, tapos yung damit namin, wala kaming winter jacket or winter clothes. So, yun yung pagkakamaling nagawa namin. So, yeah, ginawa namin itong video na to kasi natatakot kami na baka mamaya mula vlog 1 hanggang sa uling vlog na pinakita namin sa inyo kung gaano kami nag-enjoy sa Kathmandu. So, baka mamaya lahat kayo maengganyo. So, dapat ninyong makita yung two faces ng Kathmandu. Yes, nakaka-enjoy siya, pero the fact na nangyari to sa akin, pwede itong mangyari sa inyo. Pero sa Enzo, okay na siya. Kaya nga, iba-iba talaga siguro tayo, or yung katawan natin, ng pag-tolerate sa sakit, or sa whatsoever. So yeah, yun lang yung masasabi namin. We enjoyed Kathmandu, but Kathmandu is not for everyone. Pasensya na kayo, gusto lang talaga namin i-share kasi sayang, napakaganda ng experience namin sa Kathmandu. Tapos baka mamaya ma-experience nyo to. Tsaka yun nga, baka mamaya dahil sa sinabi naming Nepal Airlines yung ginamit namin, baka mamaya ganun din yung gawin ninyo, baka sundin yung itinerary na ginawa namin na 3 hours na yung flight. So baka kasi pag napanood nyo yung mga nauna naming videos, mag-book agad kayo ng katulad nung sa amin. So wag na wag nyo yung gagawin, kaya namin itong ginawa ng video namin. So sana makatulong to sa inyo, and sana mas maging maganda pa yung experience niyo sa may Kathmandu. Kasi talaga grabe guys, ang ganda ng experience talaga namin. Sorry pa ulit-ulit para lang hindi nyo maisip na hindi naman nasira yung Kathmandu experience namin ang dahil lang dito. So kumbaga part lang to na dapat naiwasan kung ginawa namin ng mas maayos yung itinerary. Maraming salamat sa lahat po na nanood ng mga Kathmandu vlogs namin. Kung napapansin nyo talaga, ginawan talaga namin siya ng variety para iba-iba yung mapapanood ninyo. And medyo mas naging mahaba lang siya. So maraming salamat sa lahat ng mga tumatapos. Nakita po ulit tayo kung saan man ulit kami mapapadpad. Bahala na si Batman, bahala na si Lord. Basta importante samahan nyo po kami sa aming susunod na mga travel vlogs. Bye everyone!